lingkod, Pastor George. Ayan sa nag-uulat tayo. Ito po, values formation po sa dito po sa Centro East. Yan. Aral-aral yan pag may time. Seryoso po sila. Ayan, seryoso sila, oh. Oh, grabe, oh. Ayan, ayun po yung kapitan po namin dito po sa Centro East niyo. Ito, seryoso yung ano nila dito. Group leader nila, seryoso. Sa amin po, sa Group 1, ang natuklasan po natin dito ay yung pong huwag po natin kalilimutan ang lahat ng salita ng Diyos at isa-isip at isanin po natin at ganoon din po ay lagi natin na isabuhay. So, ang magiging gantimpala po natin dito ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay, tumagal tayo, at maging masagana sa ating pong mga pangangailangan sa araw-araw. Yun lang po, para po sa ang salita ng Diyos ay kay Yahweh ka magtiwala, uusog ang libusan, at huwag kang mananangan sa sariling pangulungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin, upang ikay magsubayan sa iyong mga tamaan. Sa verses na ito, pinapahulog sa atin o kaya pinapaalam sa atin ng Panginoon Diyos na buong puso ang kaluluwa ay magtiwala sa Kanya. Iaalay natin unang-unang sa pagtulog, manalangin, magpasalamat. Paggising, manalangin at magpasalamat din. Ganon ang dapat na alalahanin natin ang Panginoon. Sa lahat ng ating plano o gagawin sa araw-araw, huwag natin kalimutan na ialay natin sa Kanya. Kung ano man sa pagising mo, ang gagawin mo sa buong maghapon, iyong ialay na patnubayan Kanya sa mga gawain ito sa araw-araw. Para na sa ganon, i-guide niya tayo sa tama sa lahat ng ating mga mithiin sa buhay na araw-araw natin gagawin. Kung ano man yung mga purpose natin sa araw ngayon, meron na lalakarin, pinalangin natin sa Panginoon yun, na tayo ay gabayan sa buong araw sa ating mga gagawain na yun. Tayo po ang nasa verses na ito na pagkakaano. Ang salita ng Diyos po ay hindi namin makakalitaan. At binigyan po namin ng halaga. Ang sabi ko dito, anak ko, aral ko ay huwag lilimutin at lahat ng aking at tatatay, huwag mo makalimutan. Ikwentas mo na yung aking alam ko na mga binibigyan tayo ng halaga para malaman po natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Napakatibay po at dalitay alinghaga. At sabi po best po, so ngayon nalulugod sa iyo ang Diyos. Alam niyo po nalulugod, nag-glorify po tayo sa ating mga Diyos. Forever din na hindi po natin kaliligtaan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na po kaliligtaan ng kanan. Sa ngayon nalulugod sa iyo ang Diyos at kilalanin ka ng mga tao. Ibig sabihin po, kinikilala po natin ang Diyos. Hindi po natin pababayaan ang pag-ibig natin sa Diyos. Kasi ang pag-ibig natin sa Diyos, forever. Kahit saan ka man, kahit saan naroon, andun po
tayo na huwag natin kakalimutan ang Diyos. Galing at katapatan. Katapatan. Huwag mong tatalikuran. Nako. Pananalig at katapatan. Hindi lang siyempre sasabihin mo may pananalig ka sa Diyos pero hindi ka naman tapat. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang tapat yan. Bakit? Bakit parang naliya kayong tumingin? Diba? Tapat ba yan? Tapat ba yan? Tapat ba yan? Grabe ay, grabe ay. Ulitin ko, pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwinta sa iyong liig at itanim sa isipan, ibig sabihin kahit saan. Sabi nga ni Pastor, kahit saan dapat makita. Now, sa verse 4, sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos. Gusto mo na matuwa ang Diyos sa iyo? Simple lang. Manalig at magkaroon ng katapatan. Parang kanta eh. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Wala ba ng palakpak? Katapatan mo, O Diyos, dapat makita sa'yo, sa akin, pananalig mo, katapatan mo, hindi lang simpleng may pananalig ka. Alam ko, may maraming nananalig tayo sa Diyos, pero ang tanong, meron bang katapatan?